Noong 2019, yumanig sa bansang Hong Kong ang malalaking protesta laban sa isang kontrobersyal na extradition law. Ngunit ang hindi alam ng marami, nagsimula ang lahat sa isang karumal-dumal na pagpatay na naganap sa ibang bansa. Ito ang kwento ni Amber Poon Ewing, isang kaso na hindi lang nagpagimbal sa publiko, kundi nagpasiklab din ng isa sa pinakamalaking kilusang pampolitika sa kasaysayan ng Hong Kong. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Poon Ewing, nakilala rin sa kanyang English name na Amber, ay ipinanganak noong August 5, 1997. Galing siya sa isang middle-class family sa Hong Kong. Nag-aral siya sa isang vocational school para sa pagluluto at beautician courses. Pumasok din siya sa St. Stephen's College, ngunit umalis bago matapos ang huling taon. Ayon sa kanyang ina, isa siyang mabuting anak at masipag na estudyante. Noong kalagitnaan ng 2017, nagtrabaho si Amber bilang part-timer sa isang shop. Doon niya nakilala si Chan Tong Kai, nakilala rin bilang Tony Chan. Makalipas lamang ang isang buwan, naging magkasintahan sila noong buwan ng Hulyo ng parehong taon. Noong panahong iyon, 19 na taong gulang si Chan at 20 taon naman si Amber. Si Chan ay tubong Shenzhen, ngunit lumipat kasama ang kanyang mga magulang at nakatira sa Kowloon Bay. Nag-aral siya sa isang Band 3 secondary school at kumuha ng associate degree matapos makapasa sa diploma exam. Tulad ng maraming kabataang magkasintahan, naging matamis ang simula ng relasyon ni Chan at Amber. Madalas silang magkasama, hindi lang sa kanilang pinagtatrabahuhan. Habang tumatagal, mas naging malalim ang kanilang relasyon at umabot na rin sa pagiging masyadong malapit sa isa't isa. Makalipas ang halos 4 na buwan mula nang maging sila, ibinunyag ni Amber kay Chan na siya ay 5 linggong buntis. Ayon sa mga kapitbahay, madalas nilang nakikita ang dalawa na masyadong malapit sa isa't isa sa hagdan o pasilyo ng kanilang palapag. Ngunit, 1 o 2 buwan bago ang malagim na insidente, kapansin-pansin na bihira nang makita si Amber, senyales na marahil ay nagsisimula ng magkaroon ng problema ang kanilang relasyon. Posibleng sinubukan pa nilang ayusin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagplano ng Valentine's Day trip sa Taiwan, sa pag-asang maibalik ang dati nilang pagmamahalan. Ngunit, sa halip na maging masaya, ang biyahe na ito ay hahantong sa isang trahedya. Noong February 2018, inasikaso ni Chan ang lahat para sa kanilang trip sa Taiwan, mula sa plane tickets hanggang sa accommodation. Noong February 8, sinabi ni Amber sa kanyang ina na pupunta siya sa Taiwan kasama ang isang kaibigan hanggang February 17, ngunit hindi niya binanggit kung sino ang kanyang kasama. Habang nasa Taiwan, masaya ang dalawa, namamasyal sa night markets, namimili at nagtatawanan. Sa paningin ng marami, muling nabuhay ang kanilang relasyon. Sa katunayan, nag-post pa si Amber sa kanyang Facebook na iyon ang best Valentine's Day para sa kanya. Noong gabi ng February 16, 2018, isang araw bago lumipad pabalik ng Hong Kong, pumunta sina Chan at Amber sa isa sa mga night markets sa Taipei at bumili ng kulay pink na maleta. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang tinutuluyang Purple Garden Hotel sa Taipei City. Sa simula, nagtalo ang dalawa kung paano ilalagay sa bagong maleta ang kanilang mga gamit. Kalaunan, nagkaayos rin sila. Bandang 1:21 ng madaling araw, nag-text si Amber sa kanyang ina na ayos lang siya at uuwi sila sa Hong Kong bandang alas 5 ng hapon kinabukasan. Ngunit nang hingin ng ina ni Amber ang detalye ng flight, hindi na siya sumagot. Bandang alas 2, muling nag-away ang dalawa. Doon inamin ni Amber na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi kay Chan, kundi sa dati niyang kasintahan. Nagalit ng husto si Chan at kinuha ang cellphone ni Amber para maghanap ng ebidensya. Natagpuan niya ang isang intimate video ni Amber kasama ang isang lalaki.
Sa tindi ng naramdaman ni Chan ng sandaling iyon, sinuntok at inuntog niya ang ulo ni Amber sa pader ng hotel room nila at sinakal ito mula sa likod gamit ang kanyang mga kamay. Nagpambuno sila sa sahig ng humigit kumulang 10 minuto hanggang sa mawalan ng buhay si Amber. Pagkatapos, isiniksik ni Chan ang bangkay sa bagong biling pink na maleta, inayos ang iba pang mga gamit at natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, February 17, itinapon ni Chan ang ilang gamit ni Amber sa mga basurahan sa paligid ng hotel, pero itinago niya ang ATM card, digital camera, at iPhone ng babae. Dinala niya ang maleta na may bangkay papunta sa Taipei Metro. Matapos ang 40 minutong biyahe, bumaba siya sa Zhuwei Station at itinapon ang bangkay sa damuhan malapit sa Tamsui River. Ang maleta naman ay itinapon niya sa ibang lugar. Gamit ang password ni Amber, nag-withdraw si Chan ng 20,000 dolyar sa Taiwan currency mula sa account ng dalaga at balak sanang mamili pa sa Taiwan, ngunit nagbago ang kanyang isip. Bumalik na lamang siya sa hotel, kinuha ang kanyang maleta at lumipad pabalik ng Hong Kong. Sa loob ng sumunod na 2 araw, 3 beses pa siyang nag-withdraw mula sa account ni Amber, na umabot sa kabuang 19,200 dolyar ng Hong Kong currency para bayaran ang kanyang mga credit card bills. Pagdating ng March 5, 2018, labis nang nag-aalala at lubhang desperado na ang pamilya ni Amber. 17 araw na ang lumipas at hindi pa rin nila makontak ang kanilang anak. Alam ng ina ni Amber na aktibo ito sa social media, ngunit bigla na lamang siyang naglaho at hindi na nagpakita sa alinmang platforms ng walang paliwanag. Unti-unting naubos ang pag-asa at pasensya ng pamilya, at napagdesisyonan nilang i-report sa pulisya ang pagkawala ni Amber. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang Hong Kong Police matapos matanggap ang kahilingan ng pamilya. Upang mapabilis ang paghahanap, nagpasya ang ama ni Amber na pumunta mismo sa Taiwan noong March 11 upang personal na maghanap sa anak. Pagdating sa hotel kung saan tumuloy si Amber, hiniling ng ama na makita ang CCTV footage. Ayon sa patakaran ng hotel, tanging mga otoridad lamang ang maaaring makakita ng mga footage, ngunit naantig ang loob ng mga empleyado sa desperasyon ng ama. Mabuti na lamang at nakasave pa ang surveillance records mula sa pananatili ni Amber, kaya pinayagan siyang mapanood ito. Ngunit ipinakita sa footage ang isang nakakakilabot na katotohanan na lubos na yumanig sa ama ni Amber. Huling nakita ang kanyang anak na kasama si Chan, at kapwa silang naitala sa video na magkasamang bumalik sa hotel dala ang isang kulay pink na maleta bandang 12:06 ng madaling araw ng February 17. May kuha rin silang magkasama sa labas ng kanilang kwarto, at ito na ang huling pagkakataon na nakita si Amber ng buhay. Sa huling bahagi ng footage, bandang 11:26 ng umaga, si Chan na lamang ang lumabas ng hotel, dala pa rin ang pink suitcase na halatang mabigat. Ang eksenang iyon, lalo na ang imahe ni Chan na may bitbit na mabigat na maleta, ay nagdulot ng matinding kaba sa puso ng ama ni Amber. Sa puntong iyon, agad na pumasok sa isipan nito na maaaring pinaslang ang kanyang anak. Mabilis niya itong inireport sa Taiwan Police at humingi ng tulong para sa mas malalim na investigasyon. Hinahanap ng Taiwan Police si Amber sa pamamagitan ng pagsuri sa kanyang immigration records at pag-review ng mga surveillance footage mula sa mga kalapit na mga shops at subway stations. Sa kasamaang palad, walang anumang pahiwatig o ebidensya ang natagpuan. Samantala, natuklasan ng Hong Kong Police na patuloy pa ring ginagamit ang bank account ni Amber. Ngunit wala siyang record ng pagpasok pabalik sa Hong Kong. Sa CCTV footage, nakita na si Chan ang kumukuha ng pera mula sa account ni Amber. Inaresto ng pulis si Chan, at sa ilalim ng matinding pressure, inamin niya na pinatay niya si Amber noong February 17 at itinuro ang kinaroroonan ng bangkay. Ipinabatid ng Hong Kong Police sa Taiwan Police ang lokasyon ni Amber, at natagpuan ang kanyang katawan malapit sa Zhuwei Station sa Tamsui Line. Bago ang revelasyon ni Chan, nahirapan ang mga Taiwan Police na tukuyin ang kinaroroonan ng bangkay ng biktima dahil ang pinagtapunan nito ay karaniwang may mabahong amoy lalo na kung may fish kill. Kaya ang amoy na nanggaling sa lugar ay ipinagsawalang bahala maging ng publiko. Nagsagawa naman ng autopsy sa biktima at ibinunyag na na-expose ang katawan ni Amber sa matinding araw at malakas na ulan at nawawala ang buto sa kanyang lieg.
Idineklara ng mga otoridad na ang kanyang pagkamatay ay isang kaso ng homicide. Ngunit kahit umamin na si Chan sa krimen, hindi siya maaaring kasuhan ng Hong Kong Police ng murder o homicide dahil wala silang jurisdiction sa mga krimen na nangyari sa labas ng bansa ayon sa territorial principle. Bukod pa rito, dahil walang extradition agreement sa pagitan ng Hong Kong at Taiwan, hindi maaaring dalhin si Chan sa Taiwan upang litisin. Plano naman ng Taiwanese authorities na kasuhan si Chan Tong-kai ng murder at illegal na pagtatapon ng bangkay. Mula kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 2018, 3 beses humiling ng legal assistance ang Taiwan High Prosecutor's Office sa Hong Kong ngunit hindi sila sinagot. Noong December 2018 naglabas ng warrant ang mga taga-usig sa Taipei laban kay Chan. Ngunit dahil walang mutual legal assistance treaty, kinailangan ng Taiwan na dumaan sa mga political channels upang humingi ng tulong sa Hong Kong para maiharap si Chan sa paglilitis. Lalong naging komplikado at masalimuot ang kaso. Bilang isang special administrative region ng China, hindi maaaring pumirma ng kasunduan ang Hong Kong sa Taiwan dahil itinuturing ng China ang Taiwan bilang isang probinsyang kumalas at hindi kinikilala ang pamahalaan nito. Wala ring extradition deal ang Hong Kong sa mainland China na nagsisilbing proteksyon upang mapanatili ang hiwalay na legal system nito mula sa China. Dahil dito, hindi maaaring mag-extradite ang Hong Kong ng mga suspects patungo sa alinmang bahagi ng China, kabilang na ang Taiwan. Noong February 2019, nagmungkahi ang pamahalaan ng Hong Kong na amyendahan ang Fugitive Offenders Ordinance at Mutual Legal Assistance Ordinance upang payagan ang case-by-case extraditions. Naaprobado ng Chief Executive na si Carrie Lam, papunta sa mga jurisdiksyon na walang formal treaties sa Hong Kong. Bilang halimbawa, binanggit ni Lam ang kaso ni Chan at sinabing nakatanggap siya ng 5 liham mula sa mga magulang ni Amber na humihingi ng hustisya. Dahil dito, minadali niya ang panukala sa pamamagitan ng 20-day public review, mas maiksi kaysa karaniwan, at nilaktawan ang karaniwang legislative processes, sa dahilan na ang mabagal na aksyon ay hindi makakatulong sa kasong ito. Sa ilalim ng amendment na ito, maaaring ipadala si Chan sa Taiwan, ngunit papayagan din ang extraditions patungong mainland China. Ito ang ikinabahala ng marami sa Hong Kong, lalo na ng mga pro-democracy groups, dahil natatakot silang mabawasan ang bisa ng One Country Two Systems at mailagay ang mga residente sa ilalim ng legal system na kontrolado ng Communist Party ng China. Iminungkahi ng mga kritiko na gumawa na lamang ng isang Taiwan-only extradition deal at tapusin ito kapag naisuko na si Chan. Samantala, maingat at may pagdududa ang naging tugon ng Taiwan sa panukalang batas. Tinanong nila kung ito ba ay maihalong political motive at ginagamit lamang ang kasong pagpatay bilang dahilan. Tumanggi ang Taiwan sa anumang extradition deal na maglalarawan sa kanila bilang bahagi ng China, at nagbabala na maaaring magdulot ng panganib ang panukala dahil pwedeng maging daan ito para ipadala rin sa mainland China ang kanilang mga mamamayan. Sa panahong ito, kinasuhan si Chan sa Hong Kong ng theft at handling stolen goods. Kalaunan, binago ang kaso at naging 4 na counts ng money laundering dahil ang perang kanyang kinuha mula sa account ni Amber ay itinuturing na proceeds of an indictable offense. Ang ibig sabihin ng proceeds of an indictable offense ay pera o anumang bagay na nakuha mula sa paggawa ng isang mabigat na krimen. Sa madaling salita, ito ay pera galing sa iligal na gawain. Umamin si Chan sa lahat ng paratang, at noong April 29, 2019, siya ay hinatulan ng 29 na buwan sa kulungan. Noong June 9, sumiklab ang malawak na pagtutol sa Hong Kong. Daang libong mga tao, maaaring umabot pa sa higit 1 milyon, ang nagmarcha upang hilingin ang pagbasura ng panukalang batas at pagbibitiw ni Carrie Lam. Sa kabila ng malaking turnout, itinuloy pa rin ng gobyerno ang second reading noong June 12, na nagbunsod ng marahas na sagupaan sa labas ng Legislative Council, kung saan gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets. Lumawak ang protesta upang isama ang mga panawagan para sa police accountability at electoral reform, na kumalat sa buong lungsod at tumagal hanggang 2020. Noong June 15, sinuspindi ni Lam ang panukalang batas, ngunit nagpatuloy pa rin ang mga demonstrasyon para sa ganap na pagbabasura nito. Pagkatapos ng 13 linggo, noong September 4, pumayag si Lam na tuluyang iurong ang panukala. Noong October 18, bago ang pagpapalaya kay Chan,
Sinabi ng pamahalaan ng Hong Kong na wala silang jurisdiksyon sa mga krimeng ginawa niya sa Taiwan at wala ring legal grounds para pigilan ang kanyang paglaya. Gayunpaman, nagpahayag si Chan ng kagustuhang sumuko sa Taiwan at humiling sa Hong Kong na tulungan siyang ayusin ito. Sa una, tinanggihan ng Taiwan ang alok na pagsuko ni Chan at iginiit na magkaroon muna ng Judicial Assistance Agreement sa Hong Kong upang makuha ang mga mahahalagang dokumento ng kaso. Nagduda ang namumunong Democratic Progressive Party sa sinseridad ng salarin, pinaghihinala ang isa itong political ploy mula sa China upang pahinain ang soberanya ng Taiwan, lalo na't papalapit ang 2020 presidential election. Ngunit isang araw bago palayain si Chan, binago ng Taiwan ang posisyon nito at nag-alok na tanggapin siya kung siya ay sasamahan ng mga opisyal ng Taiwan sa Hong Kong. Isang kondisyong tinanggihan ng Hong Kong dahil wala umanong law enforcement authority ang mga naturang opisyal sa kanilang bansa. Noong October 23, pinalaya si Chan Tong-kai mula sa bilangguan matapos magsilbi ng 13 buwan bago ang sentencing at nabawasan pa ang kanyang sentensya ng dahil sa good behavior habang nakakulong. Sa parehong araw, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ang withdrawal ng kontrobersyal na extradition bill. Sa pagkawala ng bill, wala nang legal na paraan ang Hong Kong para ipadala si Chan sa Taiwan. Pagkalaya niya, humingi ng paumanhin si Chan sa pamilya ni Amber at sa lipunan ng Hong Kong. Plano sana ni Reverend Peter Douglas Kun na samahan siya papuntang Taiwan, ngunit hindi sila nakasakay ng eroplano dahil sa oras ng kanyang pagpapalaya. Ipinaliwanag ni Kun na ipagpapaliban ni Chan ang kanyang pag-surrender hanggang matapos ang presidential election sa Taiwan. Bumuo naman ang pulisya ng Taiwan ng espesyal na unit para asikasuhin ang kaso, ngunit dahil sa border closures noong pandemya, nanatili si Chan sa Hong Kong sa ilalim ng police protection hanggang July 2021. At hanggang ngayon, hindi pa rin nareresolba ang kasong nagpasiklab ng isa sa pinakamalalaking kaguluhan sa politika ng Hong Kong. Ang lalaking nasa gitna nito ay malayang nakakapamuhay ng normal, pero hindi pa rin nahaharap sa hustisyang matagal nang hinihintay ng pamilya ni Amber Poon Hiwin. Lumipas na ang mga taon, humupa na ang mga protesta, ngunit nananatiling nakabitin ang isang tanong. Haharap pa kaya ang salarin sa paglilitis para sa pagpatay ng biktima? Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.